At gusto kong maging napakalinaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng numerong iyan dahil hindi lang ito simpleng magandang kwento. Wala pang tennis player mula sa Pilipinas na umabot dito. Hindi babae. Hindi lalaki. Kahit minsan, hindi pa nangyari sa buong kasaysayan ng sport. At hindi ko ibig sabihin na wala pang nakakagawa nito kamakailan lang. Ang ibig kong sabihin, wala pang kahit sinong halos nakalapit dito. Walang second place sa listahang iyan na pwedeng ikumpara sa kanya. Hindi siya basta sumisira ng record. Siya mismo ang lumilikha ng record mula sa wala. Ngayon, bumalik tayo 17 buwan. Marso 2025. Parehong panahon ng taon. Parehong player. Si Alexandra Ila ay ranked number 140 sa mundo noon. Hindi number 140 sa Asia. Hindi number 140 sa juniors. Kundi sa buong planeta. Iyan ang bahagi ng tour kung saan economy class ka lang lumilipad papunta sa mga tournament na karamihan sa tao ay hindi pa naririnig. Naglalaro ka sa harap ng marahil 200 spectators. At umaasa kang sa sapat ang prize money para mabayaran ang hotel. Iyan ang kinalalagyan niya 17 buwan lang ang nakalipas. 115 pwesto, 17 buwan. 21 taong gulang. Iyan ang headline at iyan ang bersyong makikita mo sa lahat ng lugar ngayong linggo. Malinis, inspiring, madaling i-post, pero may itinatago ang numerong iyan. At sa tingin ko, itinatago nito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Dahil ang pag-akyat na ganito ay hindi kailanman tuwid na linya. At lalong hindi naging tuwid ang kanya. May isang yugto sa gitna ng 17 buwang iyon kung saan nakapagdesisyon na ang tennis world kung sino si Alexandra Ila. Hindi ang casual fans. Kundi ang mga taong talagang sumusubaybay ng mabuti sa sport na ito. Tiningnan nila siya, tiningnan ang mga resulta niya, tiningnan ang ranking niya, at dumating sila sa dalawang salitang sumisira sa mas maraming batang career kaysa sa halos anumang injury. One tournament wonder. At narito ang medyo masakit na bahagi, hindi naman sila nagiging malupit. May matino silang dahilan para isipin iyon. Nasa panig nila ang mga numero. Kung ipinakita mo sa akin ang ranking niya noong spring ng 2026 nang walang ibang context, baka ganoon din ang nasabi ko. Kaya ano ang nangyari? Ano ba talaga ang nagkamali? At pagkatapos, ano ang ginawa niya tungkol dito? Dahil sa pagitan ng 140 at 25, may isang pagbagsak na halos walang gustong pag-usapan. May isang hapon sa London na nagpabawi sa buong tennis world sa lahat ng sinabi nila. At may isang tahimik na desisyon na ginawa niya 8 araw lang ang nakalipas na sa tingin ko ay halos walang nakakonect sa kung ano ang nagawa niya ngayon sa Washington. Simulan natin sa umpisa. Sa isang batang sumakay ng eroplano, para maintindihan kung ano ang halaga ng top 25, kailangan mong maintindihan kung ano ang isinakripisyo niya para makarating man lang malapit dito. Umalis si Alexandra Ila sa Maynila noong bata pa siya. Lumipat siya sa Mallorca, sa Rafael Nadal Academy, humigit kumulang 7,000 milya ang layo mula sa bahay. Pag-isipan mo ang totoong ibig sabihin niyan kahit sandali lang. Isang bata na nag-iimpake ng bag para sa bansang hindi niya tinitirhan, sa wikang hindi niya sinasalita, para magsanay sa isang sport na halos hindi man lang sinusundan sa bansang pinanggalingan niya. Dahil iyan ang bahagi na laging nilalampasan ng mga tao. Hindi tennis country ang Pilipinas. Basketball ang Pilipinas. Boxing ang Pilipinas. Isang lugar kung saan kayang pangalanan ng 100 milyong tao ang buong starting 5 ng isang FB team, pero baka hindi makapangalan ng 3 player sa KD Tour. Walang development system na naghihintay para sa kanya. Walang academy sa bahay na pwede niyang balikan. Walang dating Filipino top 50 player na pwede niyang tawagan at tanungin kung ano ang susunod dahil wala pang ganon. Lahat ng atleta, sinasabi nilang naghirap sila. CJ, pero may partikular na uri ng lungkot sa pagiging unang taong mula sa buong bansa mo na sumusubok gawin ang isang bagay na ito at wala kang mapang susundan. Hindi ka sumusunod sa isang landas. Nanghuhula ka sa harap ng publiko sa edad na 13. Dumating ang mga junior results. Nanalo siya ng Junior Grand Slam doubles titles. Pagkatapos noong 2022, nanalo siya sa Junior League Open singles title. At sa Maynila, pakiramdam noon ay napakalaki. At totoo naman, napakalaki talaga noon.
Pero kailangan ding maging tapat tayo rito. Halos walang garantiya ang junior titles. Hindi iyon pagiging harsh. Ganyan lang talaga ang tennis. Puno ang tennis history ng mga junior champion na hindi na nakatawid sa susunod na level. Mga batang nangingibabaw sa edad 16 na, naging pro, at pagdating ng 24 ay nasa ibang buhay na. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng pagtalo sa ibang teenagers at pagtalo sa mga ganap na profesional na isang dekada nang ginagawa ito. At karamihan ng players ay hindi talaga natawid ang tulay na iyon. Sa bawat isang junior champion na nagiging household name, may 20 na hindi mo na narinig kailanman. At hindi iyon dahil tumigil silang magsikap. Kaya noong unang bahagi ng 2025, si Ila ay number 140 sa mundo. Isang talentadong dating junior na gumigiling sa parehong direksyong tinatahak ng napakaraming hindi nakarating. Pagkatapos ay dumating ang Miami. Marso 2025, Miami Open. Isang UDT 1,000 event, ang level na isang baitang sa ibaba ng Grand Slam. Pumasok si Ila bilang wild card sa qualifying. Iyan ang pinakababa ng entry list. Naroon ka dahil may nagbigay sa iyo ng pabor, at ang expectation ay matatalo ka sa loob ng 2 rounds at uwi ka na. Hindi siya umuwi. Patuloy siyang nanalo. Match pagkatapos ng match, palalim ng palalim sa isang draw na sa papel, ay hindi dapat kanya, lampas sa mga player na mas mataas ng malayo ang ranking sa kanya. Hanggang sa tumayo siya sa semifinals ng isang UTT 1,000 event bilang wild card na rank 140 sa mundo. Kailangan mong maintindihan kung ano ang ginawa niyan sa Pilipinas. Nagpuyat ang mga tao. Hindi lang tennis fans. Lahat. Mga bar sa Maynila na hindi pa kailanman nagpalabas ng tennis match, biglang inilagay iyon sa malaking screen. Mga group chat na karaniwang nagtatalo tungkol sa basketball, biglang naging tennis group chats sa loob ng magdamag. Sa unang pagkakataon, tumingin ang isang bansang may mahigit 100 milyong tao sa tennis court at nakita nilang may isang taong galing sa lugar na pinanggalingan din nila. At sa sandaling iyon, tumigil ang tennis sa pagiging banyagang sport na nilalaro ng ibang tao sa malalayong lugar. Hindi lang iyon sports result. Bansang nagpalit ng isip iyon. At kung isa ka sa mga taong nanood sa kanya noon, bago pa nagmamalasakit ang malalaking American networks, bago pa ang mga highlight compilation, bago pa lumabas ang pangalan niya linggo-linggo sa mainstream coverage, alam mo na kung bakit mas iba ang tama ng kwento ngayon. Kaya heto ang bahagi ng professional tennis na hindi talaga maayos na naipapaliwanag sa telebisyon. Hindi mo tunay na ipag-aari ang ranking points mo. Parang inuupahan mo lang ang mga iyon. Bawat puntong mapanalunan mo ay sa iyo lang sa loob ng eksaktong 52 linggo. Isang taon. At pagkatapos, kukunin iyon pabalik ng system. Wala itong pakialam kung maganda ang nilalaro mo. Wala itong pakialam kung injured ka. Sa partikular na linggong iyon, nawawala ang mga puntos, at ang tanging paraan para mapanatili ang mga iyon ay ang bumalik sa parehong tournament at ulitin ang parehong resultang nakuha mo dati. Ang Miami semifinal noong 2025 ay nagkakahalaga ng 300 at 90 points. Ibig sabihin, noong Marso 2026, kinailangan ni Alexandra Ila na umabot muli sa semifinals ng Miami Open para lang manatili sa eksaktong parehong lugar. Hindi para umangat. Para lang hindi bumagsak. Ngayon, ilagay natin kung gaano kaganda ang itsura ng mga bagay bago pa tumama ang orasan. Maganda ang simula ng 2026. Umabot siya sa quarterfinal sa Abu Dhabi. Nag-ingay siya sa Dubai. Pagkatapos sa Indian Wells, isa na namang UTT 1,000, umabot siya sa round of 16 na. Tinulak siya ng resultang iyon sa number 29 sa mundo. Bagong career high. Noong Marso 16 na, 2026, nasa loob siya ng top 30 sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, at malinis ang kwento. Batang mula Maynila na paakyat ng paakyat, walang drama. Pagkatapos ay tumama ang Miami clock sa 0. Bumalik siya sa Miami. Maganda ang nilaro niya. Umabot siya sa round of 16 na. Tumigil tayo sandali riyan. Ang isang 20 anyos na umaabot sa 4th round ng UTT 1,000 ay magandang tournament na. Karamihan sa mga player sa tour, tatanggapin ang ganyang resulta buong career nila. Pero para kay Ila, mathematical na sakuna iyon. Dahil ang 300 at 90 points ay nawala,
at ang round of 16 na ay malayong hindi sapat para palitan ang mga iyon. Bumagsak ang ranking niya mula 20 patungong 45. 16 na pwesto sa loob ng isang linggo kahit na nanalo siya ng mga laban. Pag-isipan mo kung gaano iyan ka-strange. Mas mahusay na player siya noong Marso 2026 kaysa noong Marso 2025. Mas mabilis, mas malakas, mas maraming karanasan. Mas regular na natatalo ang mas magagaling na kalaban. At pinarusahan pa rin siya ng system dahil ang bersyon niya mula 1 taon bago iyon ay nakapagtayo ng bar na walang kinalaman sa totoong development at mas may kinalaman sa isang draw na bumuka sa tamang sandali. Kaya ano ang dapat gawin ng isang player sa ganoong sitwasyon? Paano ka papasok sa practice kinabukasan kapag ang paglalaro ng mas mahusay kaysa noong nakaraang taon ay nagresulta sa 16 na spot draw? Iyan ang unang layer. Narito ang ikalawang layer at mas masakit pa. Dumating agad ang narrative. Narinig mo na ito dati. Iyan ang label na sumisira sa maraming batang karir. One tournament wonder. Flash in the pan. Na ang Miami Ron ay outlier lang. At ang number 45 sa mundo ang totoong antas niya. Iyan ang sinasabi ng mga numero, hindi ba? 2 Miami, isang napakaganda, isang ordinaryo, balik sa mean. Magandang Ron, bata. At ang brutal sa label na iyan ay ito, halos hindi mo ito masagot sa mismong sandali. Hindi mo ito maa-argue. Hindi mo ito may press release. Ang tanging paraan para patayin iyon ay gumawa ng resultang napakalaki at napakalinaw na wala nang makaka-explain palayo rito. At kung kaya mong gumawa ng ganoong resulta on demand, hindi ka nga sana may ganitong problema. Ngayon, ang ikatlong layer. At ito ang bahagi na sa tingin ko ay tunay na minamaliit ng mga Amerikano. Kapag may masamang buwan ang isang American player, nawawala lang siya pansamantala. Isa lang siya sa napakaraming magagaling na American player. Lumilipat ang coverage sa iba. Bumabalik siya sa trabaho ng tahimik at halos walang nakakapansin sa labas ng kampo niya. Wala niyan si Ila. Bawat laban niya ay front page news sa Maynila. Hindi sports section. Front page. Kapag nanalo siya, nagdiriwang ang buong bansa. Kapag natatalo siya, nagtatanong ang buong bansa kung ano ang nangyari, ng malakas, sa lahat ng pahayagan, sa lahat ng network, sa lahat ng group chat. Walang anonymity sa isang masamang stretch kapag ikaw ang tanging meron ang bansa mo. Kaya isipin mong 20 anyos ka, ranked 45 sa mundo, kababagsak lang ng ikatlong bahagi ng ranking points mo sa loob ng 7 araw. At nakikita mong may gumagamit ng salitang overrated sa pangalan mo sa isang bansang 100 milyong tao ang nakatingin sa'yo habang sinusubukan mong ayusin ang lahat sa totoong oras. At sa ilalim ng lahat ng iyon, iisa ang tanong na hindi mawala-wala. Iyong tanong na hindi niya masagot gamit ang salita. Totoo ba ang Miami? O isang magandang linggo lang ba ang Miami? Dahil kung isang magandang linggo lang ang Miami, baka iyon na ang kabuuan ng karir. Magandang highlight reel. Isang Wikipedia page. At isang dekada ng mga first round exit. Hindi iyon trahedya. Ganyan lang talaga ang nangyayari sa karamihan ng mga player na minsang nakahawak sa top 30 at pagkatapos ay dumaustos pababa. Number 45 sa mundo. Ikalawang bahagi ng ranking na nawala sa isang linggo. Isang label na hindi niya makontra. At isang bansang naghihintay ng sagot. At ang tanging paraan para sagutin ang ganoon kalaking tanong ay gumawa ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag palayo ng sport 3 buwan matapos iyon, sa isang grass court sa London, ginawa niya. Bago ang London, may Birmingham. Hunyo 2026 season. Pumasok si Ila sa Birmingham at nanalo. Pinakamalaking title ng career niya hanggang sa puntong iyon. Hindi iyon witty 1,000. Hindi iyon Grand Slam. At maraming taong nag-scroll lang lampas doon. Pero kung maingat kang nanonood, may nagbago na sa paraan ng galaw niya sa court. Pagkatapos, Berlin. Isang 500 na punong-puno ng mga malalakas na pangalan. Sa quarterfinals, nabunot niya si Elina Svitolina, dating world number 3, at tinalo niya ito 6-3, 6-4. Umabot si Ila sa semifinals. Paisa-isang piraso, muli niyang binubuo ang winasak ng Miami. Pero hindi pa rin napatay niyan ang label. Ang isang grass title sa lower tier at isang semifinal sa Germany
ay hindi sapat para burahin ang number 4